at tinitingnan rin nila kung paano ang gobyerno ho nating re-responde. So magandang hakbang po na meron na pong mga kasong ifa-file at kung tuloy-tuloy ho yan, mas maganda ho dahil diyan ho makikita po ng mamumuhunan sa atin na seryoso ho ang ating pamalaan sa pagpapakulong at pinaka-importante po yung panagutin yung mga nagkasala. Mr. President, ang direktang binabanggit ko po ay yung pahayag na ginawa ni Senator Amy Marcos. Narinig po ba ninyo, Mr. President? Narinig ko ho, narinig ko. Salamat po. Babalikan ko po, Mr. President, yung naudlot na pagtatanong ko tungkol sa Maharlika Investment Fund. Kasi hindi ko po naituloy sapagkat naging tradisyon po na kailangan po natin i-close ang interpellation dahil nga po sa pagpanaw ng ating dating senador at dating Pangulo ng Senado, Juan Ponce Enrile. Mr. President, sa Republic Act 11954, ito nga po yung Maharlika Investment Fund. Sa Section 52 po ay sinasabi na there shall be created a Maharlika Investment Fund Joint Congressional Oversight Committee, MIFJCOC, to oversee, monitor, and evaluate the implementation of RA number 11954. Meron na po ba tayong MIFJCOC, Mr. President? Meron na ho, na constitute na po. Meron na po ba tayong naging ulat, Mr. President, considering na ito pong MIF ay atin pong napagtibay 2 taon na nakararaan? Meron ho sila sinasabit po sa Joint Congressional Oversight Committee ng report every quarter po. So, yun po yung kanilang ibinibigay po na update sa Kongreso. Meron na po tayong kaalaman kaya doon sa kinalabasan o outcome ng kanilang initial na investments po. Halimbawa, gusto po natin sigurong malaman din ng ating mga kababayan, ano na ba yung breakdown ng ating income o revenue na tinanggap mula sa MIC sa 3 investments po na kanilang pinuntahan. Halimbawa po yung 350 million stake sa Synergy Grid and Development Philippines Inc. Meron din pong investment ito po yung bridge loan to Makilala Mining Company Inc. Gusto po nating malaman kung ano pong ganansya, ano pong naging pakinabang dahil sa Section 53 po nitong batas na ito na gumawa sa MIF, sinasabi po right to freedom of information of the public. All documents of the MIF and the MIC shall be open, available, and accessible to the public as may be allowed by law. Importante po siguro na malaman natin kung meron ng naging pakinabang po ang ating mga mamamayan dito sa pamumuhunan o yung investment po na pinaglagakan ng Maharlika Investment Fund. Actually, Senator Marcoleta, ang update, marami na ho silang mga investments na tinitignan. Kasama na ho dito yung State Grid Philippines na may-ari po ng NGCP. Kasala na rin dito yung Mindoro. This is a transmission project
in the island of Mindoro. Pero ang consummated transaction ay itong Makilala Mining na nagkakahalaga po ng 600 million pesos. Ang investment internal rate of return niya ay 25%. So the rest po ng kita ay nanggagaling po sa treasury bills. Yun po ang pinagkikitaan nila ngayon so far. So yung mga ganitong investment po ay dahil nabanggit ko ho nung last interpellation ho natin na meron ho silang twin objective, no? National development and of course generating the returns for of course for the Filipino people. So yun po yung kanilang twin objectives. Kaya nagiging maingat rin ho sila na hindi lang papasok sa mga investments. Marami hong investments, hindi ho mawawala ng investments in fact. Pero kailangan importante ho na dalawang objectives nila ay makamit. No? National development and rate of return for the Filipino people. Naintindihan po natin yun, Mr. President. Pero kailangan natin siguro na malaman din ano-ano yung mga datos na pwedeng may paliwanag natin sa ating mamamayan. Halimbawa, pangkaraniwan na ininvest nila, isang magandang halimbawa, ininvest halimbawa sa treasury bills. Kung meron man silang treasury bills, so kahit sa anong klaseng portfolio, alam naman natin kumikita po yun eh. Magkano na po ang kinita? Katulad po ng isang tao na nag-invest sa money market halimbawa, sa bonds halimbawa, alam niya po na sa loob ng let's say isang quarter o kung kaya halimbawa ito po ay lock in 5 years o lock in 10 years, alam po natin yung yield eh. Alam po natin ang kinikita natin. Alam natin ito ay for national development. Kaya nga po tayo nagpatibay ng batas na ganito para makatulong po sa ating bansa. Pero dapat naman nakikita natin, halimbawa, ilan po kayang manggagawa ang na-create ng investment na ito? Napaka-importante po eh. Halimbawa, sinabi nila, yung investment na ito, we were able to produce 150,000 employees. Yun po yung hinahanap natin. Kasi kapag gano'n, mas marami pong nagkaroon ng trabaho, mag-exert ng pressure yan para po medyo bababa ngayon ang poverty incidence rate. Sapagkat pag marami pong trabaho, siyempre po giginhawa ang buhay ng mamamayan. Ganun po yung gustong malaman ng ating mamamayan. Ano na po ang kaganapan? Para sa ganun ay medyo masaya naman tayong mag-uulat sa ating mamamayan sapagkat tayo po ang gumawa nitong batas na ito eh. Ginawa natin ito alang-alang sa ating pag-asa, makatulong ito sa national development. Di ba maganda na maiulat natin sa kanila na yung ginawa nating batas ay nasuklian naman natin sila, Mr. President? Well, Mr. President, sa full year 2024, ang kanyang comprehensive income is about 2.6 billion pesos, Mr. President. 2.7 billion pesos to be exact. Ang kanyang revenue is about 2.7 billion ang comprehensive income niya, Mr. President. So yun po ang kinita. Pero ang kanyang main source ay interest income, Mr. President. So para sa akin personally, hindi pa ho ito yung tunay na layunin ng Maharlika dahil ang layunin niya nga is ay national development and rate of return for the country, Mr. President. At siyempre itong T-bills or national itong treasury bills, pang sandali ang investment lang ho ito para kumita naman yung kanilang equity sa ngayon, Mr. President. So sa totoo lang, wala pa ho silang konkretong mga investments na nagagawa na masasabi natin na may contribution sa national development. Pero kumita naman ho sila, in short. So ang malungkot na parte po ay hindi po natin alam kung anong napunta sa mamamayan. Maaaring kumita po, bakit naman hindi? Ngunit ang importante po, yung kinita na yon, yung po ba'y naramdaman
Kasi po, kung halimbawa, ang ulat natin, kumita tayo, pero hindi naman po naramdaman ng mga taong naghihintay po kung bakit natin ginawa ang batas na ito, hindi po sila magiging masaya sapagkat hindi tayo nagiging transparent sa kanila. Yun lang po yung gusto po natin ipaintindi at gustong bigyan ng punto, Mr. President, para sa ganun yung tao ay nakakasunod po sa ating ginagawa. Kahit sabihin natin ganito po ang porsyentong kinita sa money market o kaya sa ganito, hindi po nila kayang intindihin yun. Hindi po nila huwag po nating asahan na yun po ay magiging katanggap-tanggap sa kanila dahil hindi po nila mauunawaan dahil hindi po nakapagbigay ng anumang benepisyo para sa kanilang pang-araw-araw na kalagayan, Mr. President. Mr. President, dalawang bagay, no? Tingin ko hindi pa po sila full blast na ginagawa po yung kanilang investment activities. Kasi kung titignan ho natin, isa lang po yung kanilang pinasukan na investments. No? Ito po yung Makilala Mining. At dahil nga nag-iingat rin ho sila kung saan po ilalagay itong investment sila dahil ito po ay pera ng taong bayan kaya talagang kumbaga extra careful yung kanilang pag-i-invest. Ngunit kumita pa rin sila ng 2.7 billion at nag-declare ho sila ng dividends na 1.4 billion pesos. So itong 1.4 billion pesos nagamit naman ho natin to sa ibang mga pagawain ho natin at pangangailangan. Pero tama ho kayo, Senator Marcoleta, na importante na magkaroon ho tayo ng regular na update galing po sa Maharlika Investment Fund at itong pag-uusap natin ngayon, itong debate ho natin ngayon ay naririnig ho nila at para ho malaman nila na tinitingnan din ho natin yung kanilang operasyon dahil gusto rin ho natin makita na yung objectives ng Maharlika ay makamit ho natin. Salamat po, Mr. President. Total bagong gawa na po itong Joint Congressional Oversight Committee na binabanggit nyo. Tama ho, Mr. gawa President. na ho yun. Paano po ba maging membro rito, Mr. President? I'm sure nakikinig po ang ating Senate President at siya po ay nag-appoint nitong Joint Oversight. Ayan, done na ho. In-appoint na Member po na ho ako, kayo Mr. ng Joint Congressional Oversight Commission. Isa na lamang po dahil na-appoint na po ako, Correct. Mr. President. Ito pong national ID. Nung nasa House of Representatives pa po ako, Mr. President, meron po silang pinapirma sa amin, pumunta yung isang tropa ng PSA yata yun. Nag-accomplish po kami ng isang formularyo at kami po ay nagbigay din ng mga larawan yata yun. Siguro po di po ako nagkakamali, mga 4 na taon na po nakaraan. Alam po ba ninyo, Mr. President? Hanggang ngayon wala pa po akong national ID. Kanino ko po ba kukunin yun, Mr. President? Kung meron ho kayong smartphone, mamaya ho, after nitong interpellation, meron na kayong digital national ID. Dahil ang national ID ho natin, hindi lang po yung physical ID, kundi meron na rin digital national ID. At mas maganda ho yung digital dahil yung wallet na nanakaw pa ho. Pero pag nasa cellphone nyo ho, sana hindi lang manakaw yung cellphone nyo. Pero nandoon po yung digital ID ho ninyo. Ganun po pala kadali, Mr. President. Bakit hindi po ako sinabihan man lang ng Philippine Statistical Authority? Pinaghintay niya po ako ng mahigit na 4 na taon. Ganun lang pala para magkaroon ako ng national ID. Nalulungkot po ako. At medyo naiinis, Mr. President. Ito po ang kahuli-hulian na po siguro. Ang ating DILG Secretary, John B. Cremulya, sinabi po niya kamakailan na gusto po niya ang DILG na lang po ang maging lead agency sa pag-implement ng National ID Program. At hinihingi po niya ang